Kristiyano. Okay, sa bagang ito ay pinamagatan ko ang ating mensahe, Trusting God for what lies ahead. O ito yung tinatawag natin na kung saan ay pagtitiwala sa Diyos sa anumang darating sa ating mga buhay sa hinaharap. Okay. Ang tanong natin dito ay, ganong kalawak ang inyong pagtitiwala? Ganong kalalim ang pagtitiwala ng bawat isa sa atin sa ating? Kung kaya't sa malinaw po sa Proverbs 3:5-6 ay sinabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Alam nyo, lahat po tayo ay humaharap na may iba't iba o halo-halong damdamin. Lalo na kapag dumarating ang isang yung unang taon o unang buwan na papasok o iniisip natin agad yung bagong yugto ng buhay natin o kabanata. Kadalasan, ito ay nagdadala. Sinabi natin, oy, bagong yugto ng buhay ko to, nagdadala ito ng pag-asa sa ating lalakadan. Ngunit kadalasan, kasabay din nito ang takot sa bawat puso natin. Kung kaya tinatanong natin yung ating mga sarili, ano kaya ang mangyayari sa buhay nating hinaharap? Ano kaya natin kung ano man mga pagsubok o kung ano man mga problema na darating sa ating buhay? Meron tayong agam-agam. Meron tayong tinatawag na mga pagdududa kung ano at kung paano nating haharapin yung buhay natin in the future. Alam niyo, ang banal na kasulatan po ay hindi kailanman ipinangako na walang problemang darating sa ating buhay. Pero malinaw na tinuturo sa banal na kasulatan, paulit-ulit na kung saan tinatawag niya ang bayan ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Yun ang itinuturo sa banal na kasulatan. Hindi tinuro sa banal na kasulatan na wala tayong mga problema, trials, temptations na haharapin. But ang tinuturo sa banal na kasulatan ay kung paanong ang bawat isa sa atin ay dapat magtiwala habang tayo ay nabubuhay sa ating Panginoon. Yung pong pagtitiwala, yung tinatawag nating trust, para sa ating hinaharap, ay hindi po ibig sabihin nito ay alam natin kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Ang ibig sabihin po ng trust ay yung kinikilala natin ng Diyos na siyang may hawak ng ating kinabukasan. Siya ang may control ng lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Yun po yung ibig sabihin ng trusting. Na kung saan mas higit na pinili natin yung pagtitiwala sa Panginoon kahit may pangamba na dumadating sa ating mga buhay. Dahil kapag po tayo ay nagtitiwala, inaamin natin sa ating mga sarili na kung saan alam natin ang Panginoon ay hindi limitado ang kaalaman. Na di gaya nating mga ordinaryong tao. Kasi ang problema po natin,
tayong mga tao, ordinaryong tao, ang nakikita natin na nangyayari sa ating buhay ay yung maliit na bahagi lamang. Pero ang Panginoon, alam niya ang simula, ang gitna, at ang wakas ng maaaring mangyari sa ating buhay. Tayong ordinaryo simple lang. Isang bahagi lang ang nakikita natin na nangyayari sa bawat isa sa atin. Minsan nagugulat tayo kapag may mga bagay na hinihiling tayo at naaantala sa pagbibigay ng Panginoon sa atin ng kasagutan sa ating mga kahilingan, kung minsan ay nawawalan tayo ng tiwala. Ngunit dapat malaman natin na kung saan may dahilan ang Panginoon at may layunin siya kung bakit ang mga bagay na pinagkakaloob sa atin ay hindi sa talagang nais nating gustong mangyari sa atin, kundi dun sa naaayon sa Kanya na gustuhan. Kung kaya't alam natin na hindi natin nakikita ang lahat, ngunit patuloy at patuloy tayong sumusulong sa ating mga buhay. Dahil naniniwala tayo na may Panginoon tayong kasama natin sa ating buhay. Trusting God means releasing control. Ano pong nais kong ipaabot dito? Sapagkat ang aking pag-iisip, sabi ng ating Panginoon, ay hindi na ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Dito sinasabi po sa Isaiah 55:8-9. Sinasabi dito, when trusting God, ang ating pagsuko ay binibigay natin. Dapat when we trust our God, dapat nagtitiwala tayo na mas mabuti ang plano ng Diyos kaysa sa sarili nating mga plano. Kasi sinuko mo na sa Kanya Nagtiwala ka na. Maghihintay na lang tayo ng tamang kasagutan sa tamang panahon na kaloob ng ating Panginoon. When we trust God, we accept the fact na kung saan ay alam natin na ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi natin kontrolado. Huwag tayong umasa sa sarili nating kaalaman. Huwag tayong umasa na ang lahat ng bagay ay kaya natin. Ang Diyos ang may tunay na kapangyarihan to control our life. Minsan nagtitiwala tayo, kaya ko to, o nabahala dyan. May mga bagay na kung saan ay hindi natin agad naiintindihan. Minsan, halimbawa po, yung tinatawag natin na, yung isang halimbawa yung bata, hindi ba yung kanyang magulang, pagka hinila yung anak na lakad, yung bata sunod-sunuran sa magulang, kahit saan magpunta ang nanay o ang tatay na may hawak sa kanya. Dahil naniniwala ang bata na kung saan safe siya kapag siya ay kasama ang kanyang ina. Ganun din po dapat ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi nakabatay kung ano ang mangyayari, bagkus kung sino ang humahawak sa buhay natin. At yun ang ating Panginoon. Dahil siya ang lagi nating kasama sa ating mga paglalakbay, sa ating mga gawain, patungo sa hinaharap ng buhay.
Ngayon, ang tanong po ganito, anong bahagi ng bawat buhay natin na pilit at pilit pa rin ninyong kinokontrol sa inyong mga sarili? Anong bahagi? Na kung saan ay kayo pa rin ang nasusunod sa sarili niyong buhay. Hindi ba't magiging magandang isang itsura kung lubos mong isusuko sa Diyos ang lahat ng iyong mga saloobin? Malaki ang nagagawa ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Dahil dito ay nakikilala natin at muli nating naaalala kung gaano siya ka-faithful sa ating buhay, sa kanyang mga pangako sa atin. Sa Lamentation po, 3:22 hanggang 23, sa mga kawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ibig po sabihin, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lalong tumitibay kapag inaalala natin ang kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. Napatunayan na sa atin ng Panginoon na natupad niya ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Madalas kapag may bagong pagsubok o hindi tiyak na kinabukasan, nakikakalimutan natin yung kung paano tayong paulit-ulit na tinutulungan ng Panginoon. Kung paano tayo niya nililigtas. Kung minsan nakakalimutan natin yung magandang katuruan na yun. Minsan nakakalimutan natin, kailan ba ako tinulungan ng Panginoon? Kailan ba sinagot ng Diyos ang aking mga dalangin? Nakakalimutan natin po yan madalas. Kaya dapat maglaan tayo ng oras upang alalahan natin yung mga katanungang sinasagot ng Panginoon sa ating buhay. Yung mga biyaya na binibigay sa Kanya. Paano niya tayo inaalagaan at pinalalakas? At ano yung mga ginawa ng Diyos na daan upang tayo patuloy na lumakad ng may pag-asa sa buhay? Nakakalimutan natin yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung naaalala niyo po yung istorya ng mga Israelite, matapos sila ay makatawid dun sa ilog ng Jordan, ang sila ay tumakas. Ano po ang ginawa ng mga Israelites noon? Nagtayo sila ng mga bato. Mga bato na kung saan ay parang pinagpatong-patong nila. At ano yung sinisimbolo nung bato na inipon at tinayo ng mga Israelite nung sila ay makatawid sa ilog ng Jordan? Dito po ay sinisimbolize nila yung pag-aalala nila sa Panginoon, kabutihan ng Panginoong ginawa sa kanila. Yung tinayo nila na yon, na monumento ng mga bato, ay nagpapaalala sa kanila na kung saan ang kapangyarihan at katapatan ng Panginoon ay natanggap nila nung panahon sila ay lumilisan. Pero hindi ibig sabihin ng pagtatayo nito ng kanilang mga batong ito ay upang alalahanin yung kanilang takot. Nagsisimbolize po ito na kung saan ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay nakamit nila sa panahon na sila ay naglalayag. Na sila ay binabantayan ng Panginoon dahil napakataas ng kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kailan po ninyo napatunayan sa mga buhay ninyo
ang katapatan at paano kayo pinalakas ng Panginoon? Kailan dumating sa bahagi ng inyong buhay na naranasan nyo yung pangako ng Panginoon sa inyo para lalo tayong magtiwala sa Kanya? Trust, redirect, fear toward faith. Sabi po sa Joshua 1:9, hindi ba kita inuutusan? Sabi po kay Joshua, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man naroon. Likas po sa damdamin natin ng bawat isa sa atin na kung saan ay magkaroon tayo ng takot sa buhay. Lalo na kapag tayo ay maharap sa mga bagay na hindi natin tiyak yung mga nangyayari o hindi natin nauunawaan. Kung kaya, tinuturo sa atin na napakahalaga na dapat sa halip na tumingin sa mga pangyayaring hindi natin alam, tinuturuan tayo ng pananampalataya na dapat makilala natin ang presensya ng Diyos sa bawat buhay sa atin. Sa Joshua 1:9 po, pinapalalanan tayo ng Diyos na maging matatag at huwag matakot sapagkat ang Diyos ay sumasa atin kahit saan man tayo magpunta. Hindi inaalis ng Diyos ang panganib sa buhay natin, ang problema sa buhay natin. Ngunit tinitiyak niya sa bawat isa sa atin, lalo na kay Joshua, na kung saan ang kanyang presensya ay nasa bawat isa sa atin. Kung iyon ay kiniklaim natin. God goes ahead of those who trust Him. Hindi kailanman sinugo ng Diyos ang kanyang bayan ng nag-iisa. Sabi po dito sa Deuteronomio 31:8, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa inyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwanan. Di pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Alam niyo, hindi tayo pababayaan o pinahihintulutan ng ating Panginoon. Nahaharap tayo sa ilang mga sitwasyon nang hindi siya kasama kung mataas ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kung mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung tiwala natin sa Kanya kaysa sa ating sariling kaalaman. Dumarating ang Kanyang biyaya sa tamang panahon at sa tamang oras. Dahil naniniwala tayo kung tayo ay nagtatrust sa Kanya, ang Kanyang presensya ay may katiyakan sa bawat isa sa atin. Trust is a daily choice. Ang pagtitiwala ay ang inyong pagpili. Huwag ninyong ikabilisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Alam niyo, yung pagtitiwala po sa Panginoon ay hindi isang beses lang na desisyon o ginagawa. Ito po yung araw-araw na kung saan ay sinusuko natin ang ating mga sarili at pinipili natin na sumunod sa ating Panginoon. May mga araw na kung saan ay napakadali nating magtiwala. Pero may mga araw na kung saan mas madalas ang takot sa ating mga buhay.
May mga pag-aalinlangan tayo, mayroon tayong mga agam-agam sa buhay. Ngunit kung dumarating ang ganitong mga uri ng damdamin sa bawat isa sa atin, dapat natin piliin o sadyang piliin na may Diyos na kung saan ang tutulong para mawala ang mga ganitong uri ng pangamba. Kaya malino na sinasabi po sa Mateo na kung saan pinapaalalahanan tayo na huwag tayong mga balisa sa kinabukasan. Minsan kapag tayo ay nakakaranas ng konting trials, ng konting temptations, nararating tayo agad. Madali tayong makabog ng takot. And we diverted ourselves in other form na instead of trusting God, iba ang ginagawa nating kaparaanan. Dinadivert natin yung sarili natin sa iba't ibang mga gawain, kumukonsulta tayo sa mga tao na hindi naman talagang makakatulong sa atin. Binibigyan natin sila ng mga priorities rather than trusting our God. Trusting our God is a choice. Kayo ang pipili. Kayo po sa inyong sarili. Ano ba ang iyong hakbang ng pagsunod na hinihiling ng Diyos na dapat mong gawin sa ngayon? Surrender everything to God. May mga pagkakataon kasi na kung saan lagi tayong nababalisa sa araw-araw pamumuhay, sa gulo. Malinaw na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag ninyong ikabilisa ang araw ng bukas. Tinuturuan niya tayo na kung saan ay dapat mabuhay lang tayo one at a time. Mamuhay sa kasalukuyan. At huwag tayong lamunin ng takot ng ating mga isipan, bagay na hindi natin alam kung anong mangyayari sa bukas. Ngayon, may takot na naman tayo sa buhay natin. May Nipah virus na naman. Nakakatakot magbiyahe. Nakakatakot sa mataong lugar. Isa lang ito sa mga kinatatakutan natin. Nakakatakot bukas makalawa na naman na kung saan ay marami tayong kinakaharap ng problema. Political, spiritual. Huwag nating katakutan ang bukas dahil bigat lamang ito sa ating puso kapag iniisip, pinoproblema mo na agad ang bukas. Pero kailangan din natin maghanda. Kailangan din natin ihanda ang ating mga sarili. Kaya ba natatakot mamatay na agad? Paano kung bukas bigla tayong gunawin? Handa na po tayo? Yun na po tanong ko. Handa na ba kayo? Ba't walang makasagot? Ba't walang makasagot? Ibig sabihin, may takot pa tayo sa ating mga sarili. May pag-aalala. Hindi pa ganun kalalim ng ating mga tanda ng pananampalataya, kaya tayo ay may takot. Hindi pa natin sinusurrender ang ating sarili. Pero kung may trust tayo sa ating Panginoon, handa ka kung ano ang mangyayari sa bukas. Sa iyo, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong hinaharap. Ang laging tinuturo ng banal na kasulatan, harapin mo ang araw na ito, kasama ako na ang bahala sa bukas. Ang linaw po, sinabi ng Panginoon, harapin natin ang araw na ito. So, ibig sabihin, when we trust God, and God take the rest, niniwala po kayo ganun. Hindi. Madalas, nandun ang ating mga tao. So, anong pipiliin mo? Ang magtiwala sa iyong kaalaman, sariling kaalaman, o ang magtiwala sa ating Panginoon?
Dahil kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, iyong ipinapahayag ang iyong pananampalataya. Na kahit ating hindi alam ang mga mangyayari, andyan siya sa tabi natin. Pinapakita natin ang ating security. Pinapadama natin sa Kanya na siya ang may control ng ating buhay. At hindi tayo. Kaya ang bawat isa dito ay hinihikayat natin. Sa ating mga pag-aaral, sa ating mga mensahe, trust God. Surrender ourselves. At bilang pangwawakas po, nais kong sabihin na kapag ikaw ay sinuko ang lahat sa ating Panginoon, niya po ito sa Psalm 37:5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pagpapangyarihin. Ang linaw po ng kasulatan. Nakasulat sa kasulatan na ihabilin mo ang iyong lahat ng lakad sa ating Panginoon. Siya ang magtuturo ng daan na dapat natin gawin. Siya ang magtuturo kung ano ang nararapat para sa atin. Huwag tayong manalig sa sarili nating kakayahan. Kahit sabi mo pa, ikaw ang pinakamatalino, pinakamalakas, pinakanayaman sa mundong ito. Ngunit kapag walang patnubay ang Panginoon sa iyo, wala po lahat ito. So trust God with our choice. Kailan mo isusuko ang iyong sarili sa ating Panginoon? Po, sana ang maisikong mensahe sa inyo ay mag-iwan ng isang napakalaga at napaka-importante na huwag nating itiwala ang ating sariling kakayahan, pagkos ikusa natin, ibigay natin ang buo nating pagtitiwala sa ating Panginoon na siya lamang ang maghahari sa ating mga buhay, lalo't sa panahon. Maganda.